Birhen ng Fatima na nagsasabi sa atin na magbalik loob sa ating Panginoon Diyos. Bigyan ng tulong ang mga taong nahihirapan at dasalin ang rosaryo, ang Santo Rosario araw-araw. At sa ating banal na pagdiriwang na ito, upang ating makamit ang biyaya ng ating Diyos Ama, hilingin muna natin ang kapatawaran sa Kanya.
Pangyarihan, pahintulutan mo pong kami maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay nagpakita kasama ng mga banal sa piling niya. Pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay niyang amin ngayong sinasamba sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bili ni Pablo, kina Silas at Timoteo, na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga samahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito: Sa Diyos na hindi nakikilala, ang inyong sinasamba, kahit hindi ninyo kilala ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng langit sa balat ng lupa. Tinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata. Tayo nga'y mga anak niya, yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak, o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayoy iniuutos niya na magsisisilat talikdan ang kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakda na siya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan
at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat. Nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Ngunit sinabi naman ng iba, ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan. Tugon. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao. Hari at prinsipe, lahat ng pangulo, baba't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Tugon. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay pinakamaigi. Sa langit at lupay, walang kasimbuti. Tugon. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Tugon. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipinahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing, sa akin magmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan pa magandang hapon sa inyo lahat. Kaya po Conching. Ang ating pagbasa ay tungkol sa
pagdating ng Espiritu ng katotohanan ay doon pa lang natin mauunawaan ang lahat ng sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang dami ko pang gustong sabihin sa inyo, sabi niya, pero hindi nyo pa nauunawaan. At pagdating ng Espiritu ng katotohanan, doon nyo palang malalaman ang buong katotohanan. Kung minsan, sa ating pagninilay, imposible yatang malaman natin ang buong katotohanan. Oo. Imposible yatang malaman natin ang buong katotohanan. Alam po ba natin ang nangyayari sa bahay-pari sa oras na ito? Hindi. Kaya sabi ko, imposibleng malaman natin ang buong katotohanan. Pero alin po ba ang buong katotohanan na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo ngayon? Alin po ba ang buong katotohanan? Ang buong katotohanan po na sinasabi niya ayon sa konteksto ng ating banal na pagbasa sa susunod na linggo po kasi, sa darating na linggo, no? Ang kapistahan ng pag-akyat muna. Akyat muna. Pagkatapos umakyat, bababa. Hirap. Pagod. Ang Panginoon. Aakyat sa langit sa darating na Huwebes at sa darating na linggo at sa susunod na linggo naman ay ang Pentecoste o ang pagbaba ng Espiritu Santo. Ito po ang sinasabi niyang buong katotohanan. Kaya huwag nating sabihin o isalin sa ating sariling pag-iintindi nang sinasabi niyang buong katotohanan ay, mayroon akong alam na katotohanan ngayon. Pero hindi niyo alam. Hindi po. Ang katotohanan sinasabi niya ay tunay na ang bawat isa sa atin, maiintindihan natin ang kalooban ng Diyos kapag ang Espiritu Santo ay nasa atin na. Inuulit ko po. Yan ang katotohanan. Maiintindihan natin ang kalooban ng Diyos kapag ang Espiritu Santo ay nasa atin na. Amen? Kaya po ito ang mabuting balita at baunin natin sa banal na misang ito. Ang katotohanan ay ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng ganap na kaisipan upang ating lubos ang maintindihan ang kanyang banal na kalooban. Ito ang katotohanan. Katotohanan na ako at ikaw ay tunay lamang magkakaroon ng pag-iintindi sa kanyang banal na kalooban kapag siya ay nasa atin buhay araw-araw. Ngayon po ay ang tinatawag nating Vigilia de Espigas. Vigilia de Espigas, ito po ay ang pagpaparangal sa ating mahal na Birheng Maria ng Fatima. At ang pagpaparangal sa kanya ay makikita po natin sa tatlo niyang pagpapahayag. Ano po yung una niyang pagpapahayag? Una, magbalik loob sa Diyos Ama. Magbalik loob sa Diyos Ama. Malayo po ba ang Diyos Ama o malapit? Nasaan ang Diyos? Malayo po ba o malapit? Malapit. Malapit. Kung ang Diyos ay malapit, sino po ang malayo? Salamat. Ang tao ang malayo. Amen? Ito po yung una, kaya magbalik loob eh. Hindi ang loob niya ang inilalayo niya sa atin, kundi ang kalooban natin ang lumalayo.
sa kanyang banal na kalooban. At maintindihan po natin ang tunay na kaisahan ng kalooban ng Diyos at kalooban ng tao kapag ang Espiritu Santo ay nasa atin na tumutupad sa kanyang banal na kalooban. It is the oneness, ika nga. Kaya nga po sa Tagalog malinaw pagmasdan niyo po yung grasya o biyaya, hindi po ba't nasabi ko nun sa inyo, grasya o biyaya, anong ibang ginagamit natin pananalita? Kaloob. Kaloob ng Diyos. At ano po yung salitang ugat ng 4 na letra ng kaloob? Loob. Kapag ang loob ng Diyos ay naging loob mo na rin, ito ang tunay na sinasabing pagbabalik loob. Amen? Kaya po una, wag po nating isiping malayo ang Diyos. Tayo ang lumalayo. Ang Diyos pilit ang lumalapit. Noon pa man din, kay Adan pa, kay Eva, sino po ba lumapit nung napalayo ang kalooban ng Diyos? Nang napalayo ang kalooban ng tao, sino lumapit? Ang Diyos mismo ang lumapit. Tapos ang tao, siya pa'y nagmamalaki. Kala mo sino? Opo. Huwag sana po nating kalimutan na sa araw na ito, ang bawat oras ay paglapit ng Diyos sa tao upang magkaroon ng iisang kalooban sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Amen? Pangalawa po, pagtulong sa mga mahihirap. Sinasabi ng ating mahal na Birhen na ang pagtulong sa mga mahihirap ay kinakailangan. Mayroon tayong tinatawag na napakadali lang ng tumulong. Ay, napakadali lang ng pagtulong. Opo. Ang mga walang-wala, napakadali pong bigyan, lalo na kung meron ka. Ang pinag-uusapan, ano ang ibinibigay? Halimbawa lang ito. Meron kayong 100 piso ngayon. Meron kayong 100 piso. Sino may 100 piso ngayon? Mga kuripot, di ko na manihingin Di ko naman kukuhanin Halimbawa po, meron kayong 100 piso ngayon. Alam niyo namang meron kayong hapunan mamaya. Tapos, mayroong isang pulubi dyan. Na walang-wala, ibibigay mo ba yung kaisa-isang 100 mo o hindi? Kita nyo? Ibibigay sa nagwiweteng. Itataya para dumami. Ang pagtulong ay hindi yung ano lang ang sobra sa iyo. Ang pagtulong ay hindi lang yung ano lang ang meron sa iyo. Ang pagtulong ay yung alam mong wala ito sa iyo, pero may bibigay mo. Yan ang tunay na pagtulong. Kung ano yung wala sa iyo, kung ano yung alam mong wala ito, pero the irony of it, paano ko may bibigay yung wala sa akin? Sandali, hindi mo ba alam na nasa iyo ang Diyos? Hindi mo ba alam na nasa iyo ang kabaitan ng Panginoon mo? Hindi mo ba alam na nasa iyo ang ng kagandahan loob ng Panginoon mo? Oo, maaaring mga bagay-bagay na hindi natin nalalaman na napapasa atin sa araw-araw. Kaya nga sa una, totoo na napakalapit ng Panginoon sa bawat oras ng ating buhay. At dahil sa pagkamalapit na ito, kasiguraduhan, mayroon kang maibibigay sa Kanya. Hindi lang yung kung ano yung meron sa iyo, sa bulsa, sa halip, kung ano yung wala sa iyo. Yung wala sa iyo na hindi mo sukat akalain na, nasa akin pala ito. Meron pala ako. Meron pala akong maganda pananalita. Meron pala akong maamong kalooban. Meron pala akong isang Diyos na nanatili sa aking buhay. Yan ang pangalawa. Yan ang pangalawa. Pangatlo, sabi ng mahal na Birhen,
pagdarasal ng Santo Rosario. Ano po ba ang mga misteryo ng Santo Rosario? Misteryo ng hapis, tuwa, luwalhati, liwanag. Ang buhay po ba ay may hapis o wala? Meron. May ligaya, may tuwa o wala? Meron. May ligaya o wala? Meron. May liwanag o wala? Sa iyong buhay, ikaw ang Santo Rosario. Sa iyong buhay, nakikiisa ka sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Kaya sa iyong buhay, ikaw sa iyo ngayon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, malalaman mo na ang iyong buhay ay wala ng iba, kundi ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo na may hapis, na may tuwa, na may ligaya, na may liwanag. Ito ang buhay ng bawat isa sa atin. Ito ang buhay ng bawat mananampalataya at ito ang buhay, higit sa lahat, ng isang mananampalatayang nasa kanya lamang ang Espiritu Banal na kaya niyang tanggapin sa buhay niya, hindi lamang buhay na maligaya, hindi lamang buhay na may tuwa, hindi lamang buhay na maliwanag, kundi isa rin naman buhay na may lungkot, isa rin naman buhay na may hapis, isa rin naman buhay na umiiyak, isang buhay na mayroong mga kapighatian o anumang pagsubok na sa pamamagitan ng pagsampalataya sa ating Panginoon, alam pala natin at dito mararanasan ang tunay na kahulugan ng pagpasan sa krus, pagbitbit sa krus, na ang hantungan wala ng iba, kundi ang liwanag, tuwa, at higit ang kaligayahan. Mga kapatid, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, hindi ang Diyos ang lumalayo. Tayo ang lumalayo. Siya, ala siya ginagawa, kundi lagi siyang nasa atin. Kaya nga pagbabalik loob, sabi ng mahal na Birheng Maria. Pangalawa, may papakita natin ang pagbabalik loob na ito sa pamamagitan ng pagbigay. Hindi lang yung kung ano yung meron sa atin. Hindi lang yung kung ano yung meron sa atin. Ibigay natin pati yung yung hindi natin sukat akalaing maipagkakaloob natin. Higit sa lahat, wala na tayong ibang may pagkakaloob, kundi ang Panginoong Diyos na nasa atin. Nasa atin po ba Diyos o wala? Yan ang dapat natin panindigan. Yan ang dapat nating patotohanan. Yan ang dapat nating ipagkaloob sa lahat ng mga taong nasa tunay na pangangailangan. Mga pulubing hindi lamang nagugutom sa tiyan, dahil may mga pulubing higit sa lahat na nagugutom ang kanilang mga kaluluwa. Maaaring anak mo yan, maaaring asawa mo yan, maaari ka mag-anak mo yan, maaaring kaibigan mo, maaaring kumari o kumpare mo yan. May pagkakaloob mo ang tunay na kaligayahan, ang tunay na biyaya, wala nang iba kundi ang kalooban ng Diyos. At pinakahuli, binabalikan lang natin, ano yung pinakahuli? Yung pagdarasal ng Santo Rosario. Ang pagdarasal po kasi ng Santo Rosario ay isang pagkakaloob lamang, na isang pagpapatotoo lamang na ang buhay natin ay hindi kakaiba sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. May hapis, may liwanag din naman, may tuwa, at higit sa kahuli-hulihan ay mayroong kaliwanagan. Kaya sa ating banal na pagbasa ngayon, ang dami raw pa pong gusto sabihin sa atin ng Panginoong Jesucristo na hindi pa maintindihan ng kanyang mga alagad, at ganap na maintindihan lamang kapag ang Espiritu ng katotohanan ay napasa kanila na. At ang sinasabi niya ay kapag bumaba na ang Espiritu Santo at nanatili hanggang sa kasalukuyang kapanahunan na nasa iyo, nasa Kanya, nasa bawat isa sa atin, na kung atin lang kikilalanin, ay tunay nga magkakaroon ka ng isang buhay na makatotohanan. Malalaman mo ang isang katotohanan na ang pagmamahal ng Diyos ay isang ganap, isang lubusan, at isang tunay na magdadala sa iyo, sa atin, sa kalwalhatian ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Minsan pa, magandang gabi sa inyo lahat.
pagpalain po tayo ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga ng ating mahal na Birhen ng Fatima. Magsitayo po ngayon ng lahat, mga kapatid. Idalangin natin sa ating Panginoon Diyos at ilapit sa Kanya ang mga kahilingan natin at ang ating itutugon. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Upang ipakilala ng Iglesia sa pamamagitan ng kabanalan at katapatan ng lahat ng Kristiyano sa kabila ng pasakit at hirap, ang tunay na kagalakan ng Paskwa, manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Jesus, halina. Upang iwaksi ng lahat ng may panunungkulan sa pamahalaan, ang katiwalian at makasariling pamumulitika, bagkus ay maglingkod sa pamayanan ng may katapatan at katatagan, manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Jesus, halina. Upang ang mga Kristiyanong inuusig dahil sa kanilang pananampalataya, ay mabiyayaan ng ibayong tapang at pananalig kay Kristong inusig din at nagtagumpay, manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Jesus, halina. Upang ang pamayanan natin ay maging ganap na pamilyang Kristiyano na nagkakaisa sa diwa at damdamin, upang lalong makilala ng mundo ang Ama at ang kanyang anak na si Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Jesus, halina. Amang mapagmahal, sa pamamagitan ng buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng iyong anak, tinipon mo sa iyong espiritu mula sa lahat ng bansa ang isang bayang iyong iyo. Panatilihin mo po itong tapat sa kanyang misyon. Mabanaagan nawa ng lahat ang iyong kaharian saan man siya mag-ugat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa pag-aalay.
make me rich, or else will I forgo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain, pati na po ang ating mga sarili, ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo pong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya'y umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya ay sinugo mo para kami sagipin at palayain. Kahit siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iyon at sa krus ang kanyang mga kamay upang kamtin ang sambayan ng tunay na sa krus ay nagkaroon ng muling pagkabuhay. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiaw itong papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo pong balal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo rin namin kaming lahat na magsasalo-salo sa katawan at sa dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Ama, kaawaan mo kami at pagindapatin pa rin makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa patnubay ng Espiritu Santo, tumawag tayo bilang mga anak ng Diyos Ama sa pamamagitan ng dasal na itinuro ng Panginoong Hesukristo.
Inihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala aming pinananabikhan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo pala ng palataya ng iyong mga anak at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa na ayon sa iyong banal na kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo lahat. Kapayapaan po. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang ating Panginoon Jesucristo, ang ganap na biyaya ng Diyos Ama. Mapalad tayo na inaalis niya ang kasalanan ng sanlibutan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tagapin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay tapos na. Humayo na kayo lahat sa kapayapaan ng ating Panginoon Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po.